Sobrang laking potensyal ang nakikita ng mga analisado sa pagpasok ni Kai Sotto sa parating na NBA Summer League at mga bagay na dapat pangaraw i-improve ni Kai para sigurado na sa NBA League. At ito ang binulgar ng isang international podcaster analyzer ng basketball. At ang mga import sa Japan B-League ay sobrang laki ng respeto na binibigay at aminado ang mga ito sa sobrang laking improvement ni Kai na pinapakita sa game. At nakasuporta para makapasok nga raw itong si Kai sa NBA League. At yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras mo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe. Then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. 100 days to go ay magsisimula na nga muli ang NBA Summer League na pagdadaluhan nitong si Kai Sotto. At tatlong team nga raw ngayon ang nagpapakita ng motibo dito sa kampo ni Kaijo. And guess what? Isang sikat na analysis podcaster ang nagpahayag at nagbigay ng idea sa butas na maaaring maging problema ni Kai para di makapasok sa NBA. And ang dapat nga raw i-improve nitong si Kai Sotto natin para maging handa na ito sa pagpasok sa NBA League. At malaki nga raw ang tiwala ng analyzer na ito na makakapasok na itong si Kai Sotto natin sa NBA League na parating. Depensa nga raw ang isa sa napakalaking butas itong si Kai pagdating sa mga laro nito mula sa mid-perimeter and transition ng depensa sa ilalim. Kapuna-puna naman talaga ang mahinang depensa na pinapakita nito sa ilalim. And for me, ito nga naman talaga ang napakalaking butas na ginagawa nitong si Kaijo at malaking problema nga ito sa pagiging mahusay na sentro and rim protector nitong si Kaijo natin sa ilalim. At yan nga daw ang dapat pang i-improve nitong si Kaijo sa kanyang paglalaro, ang depensa na maaaring napakalaking bagay at napakalaking butas naman sa kanya bilang isang mahusay na sentro. Pagdating naman sa ibang aspeto tulad ng opensa nga raw, di hamak ngayon ay napakalaking improvement na ang nakikita natin dito kay Kaijo, and big respect ang naibibigay ng mga import player dito kay Kaijo after ng mga games nila kontra Yokohama. At malaking bagay ang paglipat nito mula Hiroshima to Yokohama. Dito nga nagkaroon si Kai ng mahusay na point guard na si Yuki Kawamura, at alam naman natin na isa ang tao na ito sa may napakalaking tulong sa improvement ngayon ni Kai na ginagawa sa game. So credit natin yan itong si Yuki, and kita na rin natin ang malaking respeto ng other team sa duo nila ni Yuki at Kaijo. And now nga wala na nga raw magiging problema pagdating sa opensa dahil mas mag-i-improve pa nga raw ang ating 21-year-old young pride natin na si Kaijo sa kanyang magiging karera in the future. At ngayon nga naghahanda na lang ang agent ni Kaijo sa pakikipag-usap sa mga team na nagpapakita nga raw ng motibo para makuha itong si Kaijo natin. And looking forward na para sa team nga raw na paglalaroan nitong si Kai sa NBA Summer League. At kailangan na nga lang raw masecure ang magandang spot para kay Kaijo natin sa pagpasok sa NBA Summer League. Remember, 100 days to go and makikita na natin ang magiging future NBA player natin na maglalaro sa pinakamalaking liga, ang NBA League.